Magandang araw sa bawat isa sa atin. Welcome sa Voice of Grace. 5 minutong tinig ng biyaya. Nagkakaroon ba tayo ng pagkatakot sa buhay natin dahil sa iba't ibang sitwasyon na ating nararanasan? Maaring ito'y sa karamdamang pisikal, maaring sa pinansyal na pangangailangan, maaring din sa mga relasyon na hindi magkasundo o sa marami pang mga bagay. May pangako ang Panginoon sa atin. Ang sabi niya, I will strengthen you. Palalakasin kita. Isaiah 41:10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Ang sabi niya, huwag kang matakot. Ako'y kasama mo. Huwag kang madismaya sa buhay. Ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita. Now, isa sa mga epekto ng pagkatakot sa ating buhay ay ang panghihina ng ating isipan. Madalas nating sinasabi na mental block ako. Gayon din ang ating damdamin ay kayang pahinain ng takot. Ang sabi nga nila, kinakabahan ako. Pati na ang ating nais gawin. May kasabihan nga tayo na nangangatog ang tuhod ko. Ang ibig sabihin, kapag ang isang tao ay natatakot, apektado ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang soul o kaluluwa ay may 3 bahagi: mind, emotion, and will. Dahil sa pagkatakot, sinisira nito ang kakayanan nating makapag-isip ng maayos, that is mind, na nakakaapekto sa ating damdamin. Halimbawa ay ang pagbilis ng pagtibok ng ating puso o palpitation of the heart, that is emotion, upang maging sanhi ng kawalan ng lakas ng loob sa mga ninanais nating gawin, and that is the will. Kaya ito ang katotohanan. Kung ang pagkatakot ay nagdudulot ng panghihina, ang pangako naman ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. Psalms 28 verse 7, ang unang bahagi, The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him. Hallelujah! Ang Diyos ang aking lakas, ang aking sanggalang, at ako'y nagtitiwala sa Kanya. Another verse, Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength. Amen. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Kung ang karanasan mo ngayon ay nagbibigay sa iyo ng pagkatakot, bayaan mo naman ang ating mga binasang salita ng Diyos ay nagbigay sa atin ng kalakasan ngayon. Let me pray for you. Panginoon, aming Diyos, aming Abba Father, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming nabanggit, na dinig at aming pinangahawakan ngayon. Tunay na ikaw ang aming lakas at kalasan. Tunay na ikaw ang aming pinagtitiwalaan. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming lakas at kanlungan. Siya po na nakikinig ngayon sa tinig ng biyaya, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kalakasan, ang kapayapaan, tanggapin mo ang patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. Anumang pagkatakot mayroon ka ngayon, sa pangalan ni Jesus, ay pinapalitan na yon ng kapayapaan, pinapalitan niya ng kapanatagan na nagmumula sa Kanya. In the name of Jesus, Amen and Amen. Ako'y naniniwala sa pagsunod mo sa panalangin ito, binigyan ka na ng Diyos ang tunay na kapayapaan sa iyong mga kinatatakutan. Magpatuloy ka sapagkat ang buhay na ito ay nilaan ng Diyos para sa iyo. Ikaw ay malakas, malusog, masigla, at aking muling dinideklara dahil sa ginawa ni Kristo, dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay malakas, malusog, masigla, ikaw ay pinagpala, at ikaw ay mabubuhay ng mahaba. Ikaw ay magaling na sa iyong karamdaman, at ang anumang mga pinansyal mong pangangailangan ay pinagkaloob na rin ng Panginoon. Anumang mga relasyon na nangangailangang buuin, ang Diyos na rin ang nagsaayos nito. Maraming salamat sa Panginoon sa mensaheng ating nadinig, sa mensaheng tataglayin natin sa ating buhay, hindi lamang sa maghapong ito, maging gabay ng ating buhay. Purihin ang Panginoon. Salamat po
Kay Kristo, ikaw ay blessed and highly favored.